wala tayong batas. May mga polisiya. Yun nga lang, dahil yung mga batas na ito ay hindi naman nila pinapatupad at hindi kung pinapatupad naman ay hindi sinusunod. At yung mga hindi sumusunod ay hindi naman napapatawan ng parusa. Bagkus yung mga taong ito na hindi sumusunod, sila ay nabibigyan pa ng biyaya. Ibig sabihin na nabibigyan ng biyaya, sila pa ang mga kumikita to the detriment of the majority of Filipinos. Ang simbahan papasok. At sa anong paraan papasok ang simbahan? The church becomes now the conscience of the people. Wala pong police powers ang simbahan para yung pagpapatupad ng batas, para yung mga dapat nagpapatupad ng batas ay mapasunod. Pero ang meron ng simbahan ay konsyensya. At dito natin kinakalampag ang gobyerno, ang mga institusyon na dapat sana ay gumagawa ng paraan para ang tao ay hindi nagugutom o ang mga Pilipino ay hindi nagugutom. It's lamentable because not all in the church are cognizant of these complex problems. Alam niyo kung bakit? Kasi sa simbahan, sagana siguro ang pagkain. Yung mga pare, inahatiran ninyo ng pagkain. Nililibre niyo sa mga restaurant. Hindi naman nagugutom. Kaya ano ito? Na-desensitize na ba yung mga taong simbahan? Kung kaya naman, hayaan na natin yung mga survey na yan. Huwag na natin pansinin ang realidad na yan. Pero ngayon sa gospel, pinapaalalahanan tayo bilang simbahan. Tayo ang maging konsyensya ng lipunan. At ang pagiging konsyensya ng lipunan ay nangangahulugan na tayo ay dapat nagsasalita. Tayo dapat ay tumutuligsa. Tayo dapat ay nagkikriticize upang yung mga tao na binigyan ng obligasyon ng pagkain ay dapat makarating sa mga Pilipino ay gumawa ng paraan upang paglingkuran nila ang taong bayan. We don't want to be silenced. We don't want to be muted. And in the gospel, the disciples of Jesus are nearing such kind of situation of being muted. Pauwiin na lang natin sila. Pero sabi ni Jesus, hindi. Meron tayong magagawa para sa kanila. Ano ba ang meron kayo dyan? Ilabas nyo na at gagawa ako ng paraan. My dear friends, brothers and sisters, when I told you that the church should be the conscience of society, it is just one pamamaraan kung papaano natin mapapakilos yung mga tao na dapat gumagawa at naglilingkod sa taong bayan. Marami pa sigurong pamamaraan, but I guess this is a basic that we as church people become the conscience of society. Let us be like Jesus, who doesn't want people to go hungry, because if we let them experience hunger, then it is tantamount also to being the cruelest people in the world. Ulitin ko po, hindi lang pagbibigay ng pagkain sa nagugutom, stopgap na pamamaraan lang yan. Pero kung mapapakilos natin ang tuluyan, ang gobyerno, ang estado, at ang lahat ng mga institusyon, pati ng pribadong institusyon, palagay ko, katulad ni Jesus, nagtagumpay tayo na maibigay sa mga nagugutom ang pagkain na kailangan nila. May God continue to inspire us, and may God touch our hearts to move and act for our brothers and sisters suffering from hunger. Amen.